ng affirmative side na si Johan ng RCC. Ayan, kung ready ka na, Brother Johan, sa iyong presentation, magsisimula ang iyong time kapag ikaw ay nagsalita na. Ayan, salamat, Not. Magandang tanghali po ulit. Pa-start po ng time ko. Ayan, kapatid, salamat. Ulitin ko, binabati ko po lahat ng tagapakinig natin. Ngayon, klaro naman sa binabasa niyang Greek na walang nababanggit doon sa pinapatagalog ko sa kanya. Sa makatwid, ano ka ako ginawa niya? Ang ginawa na dyan, kinuha niya yung root word. Ang tanong, tinatanong ko ba kung ano yung root word? Tinatanong ko sa kanya kung meron ka bang mababasa. Ang sabi niya meron. Sa makatwid, kapatid, nagsisinungaling po ang ating katunggali. Wala namang kako nakasulat doon na igineto, ginawa. At kahit anong translation po ang babasahin natin, ay wala pong sinasabi na yung berbo ay ginawang laman. Ang nasusulat po kahit sa King James na sinabi niya na tamang salin daw yung King James. And the word become flesh. Yung salitang become ba ginawa? Hindi. Hindi ginawa yung salita. And the word was made flesh, dapat yon. Was made flesh, was dapat, hindi become. Was made flesh. Yan yung salita dapat na ginawa. Nung tinanong ko siya about dun sa sa translation, was ba yung nakasulat? Hindi. Become. Become, kapatid, klaro naman, no? Ngayon, hindi niya natindigan na hindi daw tunay na Diyos si Kristo. Sa makatwid, anong ginamit niya? Nagtatawag siya ng pare, nagbabanggit ng pare. Ayun. Kahit wala sa paksa ko, sa unang latag, nagbabanggit siya. Ngayon, dinideny niya na hindi niya raw ginamit. Ginamit mo nga, ginawa mong reference yung isang pare na pinakita mo. Tapos i-deny mo na wala naman yan sa paksa. Nilatag mo yan, kapatid. Karapatan kong itanong ko sa'yo yan. Ba't di mo matranslate? Akala ko ba magaling ka mag-Greek? Di ba? Kung magaling ka talaga mag-Greek, edi sana na-translate mo. Ako, aminado ko Tamo, di ko naman sinasabing tama yung pagkabasa ko Ang sabi ko doon, ito mababasa. Wala namang sinabi, ito, magaling ako sa Greek, ganito pagbasa niya. Walang ganon. So ngayon, mga kapatid, hindi niya nasagot ng maayos yung mga tanong ko sa kanya. Sa makatwid, hindi niya napatunayan na hindi tunay na Diyos si Kristo, at ang sabi niya, maling salin daw yung nagkatawang tao. Yun yung nakasulat sa ang dating Biblia na madalas ginagamit nila. So ngayon, buong salin ng ang dating Biblia, mali yun. Kung maling salin yung isa, mali na lahat. Hindi naman tamang salin ito. Tapos sa kabila sa next page na verse, maling salin naman. Walang ganon, kapatid. Walang ganon. sorry, napatawa ko. So ngayon, ang tinitindigan natin, tunay na Diyos si Kristo. Gaya nga ng sinasabi sa John 1:1, ay ang salita ay Diyos. Ngayon, agree naman siya na ang kinatuparan ng salita ay si Kristo. At wala rin akong nabasa na ang sinasalita ay nagkatawang tao or nagkalaman. Naging laman, ginawang laman nga sa kanya Wala akong translation. At kahit sa Greek na binabasa niya, hindi rin sinabi na ito, di ko naintindihan yung Greek niya, Pero kung babasahin natin sa English yan, maintindihan ko yan. Ngayon, sa sinabi niya, sure ako na hindi sinabi sa Greek translation na yung sinasalita nagkatawang tao. Bagkus ang nakasulat doon ay sureball ako na ang salita ay nagkatawang tao. Ngayon, kung tatanungin niya tayo sa Greek, hindi tayo marunong. Siyempre, magpapas tayo dyan. Okay? Ayoko magmagaling, kapatid. Di ako tulad mo na nagmamagaling. Pinapatranslate ko sa'yo yung ginamit mong reference, di mo patranslate, pambihira. No, boy. Ngayon, tunay ba si Kristo na Diyos? Tunay na Diyos? Yes. Ang tanong niya sa akin, dalawa na Diyos mo.
Yes, sa persona, dalawa. Dalawa talaga, tatlo pa nga eh. Bawat isa dyan, Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. O yan, klaro ha, sinagot ko na, sinabi ko na sa'yo. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung dalawa, tatlo, ay mali yung pagkaunawa mo. Dahil silang tatlo ay iisa sa pagka-Diyos. Kagaya nga kako ng paliwanag ni Felix Manalo, Tagalog yung binasa ni Felix Manalo, hindi niya naman sinabing, maligsalin to, di ko to babasahin. Klaro, ulitin natin ha, i-play natin si Felix Manalo. Mahaba pa naman oras ko, may 4 minutes pa. Okay? Saglit lang. I-play natin si Felix Manalo ha. Igineto. Di ko na mahanap. Ay, wag na lang. Di ko na ma-play si Felix. Pinipigilan ako ng anghel. Ngayon, ano kako yung binabanggit at anong salita yung ginagamit ni Felix Manalo? Tagalog. Ho! Sino daw yung nagsalita ng ho? Si Felix Manalo. Juan! Sino daw yung nagsasalitang Juan? Si Felix Manalo. Sino daw yung laman ng salita? Si Kristo. Anong sinabi sa John 1:1? Verbo lang. Wala naman sinabing Kristo dun eh. Oh, mali si Felix Manalo dun. Kasi walang sinabing Kristo, mali yung paliwanag. Klaro naman na binabaluktot ni kapatid Felix Manalo ang salin sa John 1:14. Ang nabasa niya daw ay sinasalita. Napakaklaro nakasulat kahit anong translation. Kahit sa Bisaya version pa yan. Walang sinabi na ang sinasalita ay nagkatawang tao. Walang ganun. O Bisayain natin. Marunong naman ako magbisaya. Ang istorya ay nahimong tao. Walang ganun eh. Wala kang ganung mababasa. Sa makatwid, binabago yung talata. Humihigit sa nasusulat. Kahit sa Greek version yan, wala akong ganun mababasa na ginagawa. Yung sinasalita ay nagkatawang tao. Wait ko ng time ko. Salamat. Ayun, at iniwave na po ni Brother Johan ang kanyang 2 minutes, mahigit 2 minutong natitirang oras. Ayan, salamat sa iyong napakaalab na presentation, Brother Johan. Dadako na tayo sa pagtatanong. Ayan, Brother Mami Shisho, ikaw ba ay nakahanda na magtanong? Medyo Handa na? Ayan. Brother Johan, nakahanda ka na bang sumagot sa mga katanungan? Yes. Ayan. Kapag nagsalita na si Brother Mami Shisho, magsisimula ng kanyang oras. Sige po, game. Ang tanong ko, batay dito sa aklat ng pari mo, tanggap mo ba na si Jesus ay hindi Hotheos? Tanggap o hindi tanggap? Hindi ko tanggap. Next question. Sa makatwid, mali ang pari mo. Tama o mali? Mali. Dahil hindi ko naman sinasabi na mali agad yung pare pagka hindi ko tinanggap. Next question, kapatid. Sino ang mas marunong sa doktrinang Katoliko? Ikaw na isang hamak na TikToker o yung pari mo na isang theologian? Ang tanong mo sino, syempre yung pare. Pero wala naman ako sinabi na pagka hindi ako nag-agree, mas matalino na agad ako. Walang ganun, kapatid. Tanong ko sa iyo, kung hindi mo tanggap na si Kristo ay hindi Hotheos, sino ang Hotheos sa 1:1:14? 1:1:14. Ngayon, kung pagbabatayan mo, ang 1:1:14, si Kristo. Si Kristo ang hindi Hotheos sa 1:1:14, tama? Mali. Next question. Ang sabi kanina, Christ was never applied Hotheos. Ano sa Tagalog yung Hotheos? Ano sa Tagalog yung Hotheos? Diyos. Next question, kapatid.
Ang sabi rito, yung o Theos na Diyos, hindi raw ikinapit kay Kristo. Tanggap mo o hindi mo tanggap? Yan. Hindi ko tanggap, kapatid. Next question. Batay sa pari mo, sino daw yung hindi tinawag na ho Theos o Diyos, si Kristo o ang Ama? Batay sa pari, no? Hindi ko naman sinasabing mali siya. Si Kristo yung sinasabi niya. Next question, kapatid. Makatwid, si Kristo ay hindi Theos o hindi Diyos, tama? Mali. Batay nga sa pare na sinasabi dyan, ang yan yung ano niya, opinion niya. Ngayon, yung opinion ko, hindi kami magkaparehas. Next question, kapatid. Kung hindi mo tanggap ang sinabi ng pari mo sa makatwid, mali ang tinuro ng pari mo. Ay, wala Yes po. or no? Wala akong binabanggit. Mali agad pagka hindi mo tinanggap. Ngayon, kung bibigyan kita ng example na hindi mo tinanggap yung sagot, kahit tama naman yun, hindi automatikong mali yung sagot. Next question, kapatid. Kung hindi mo sinasabing mali, ito tanong ko sa iyo. Sa sinabi ng pare na si Kristo ay hindi o Theos, siya ba'y tama o siya ba'y mali? Ngayon, ang sagot ko dyan ay none of the above. Bakit? Papaliwanag ko sa iyo. Hindi ako nag-agree at hindi ko rin sinasabi na mali or tama yung sinasabi ng pari dyan. Hindi ako nag-agree sa kanyang opinion. Next question, kapatid. Ang sabi sa unang Timoteo 2:5, si Kristo ay truly human. Tanggap mo o hindi mo tanggap? Ay yes, tanggap ko yan sapagkat si Kristo po ay totoong tao at totoong Diyos na palaging iginigiit ng inyong mga kapatid, no? Tama ho yung sinasabi dyan. Wala pong mali sa talata. Tunay na tao naman talaga si Kristo kasi siya ay nagkatawang tao. Next question, kapatid. Ang sabi mo, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Tanong, anong talata na si Kristo ay tunay? Doon yung tunay tunay na Diyos. Yan. Ngayon, ang tanong mo ay verbatim, hindi lang basta binabasa ang talata by verbatim. Ngayon, kung babasahin natin sa John 1:1, sinabi doon, ang berbo ay kasama ng Diyos at ang berbo ay sumasa Diyos. Ngayon, kung pupunta tayo sa Pilipos 2:7, hinubad niya. Ano ba huhubarin niya? Time. Next question. Ang sabi mo, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang sabi ng Greek scholar, yun daw, aleitinos Theos o tunay na Diyos, ay hindi ikinakapit sa Ama o kay Kristo. Next question, kapatid. Ayon din sa Greek scholar na si Daniel Wallace, yung salitang tunay na Diyos, exclusive ba sa Ama o kay Kristo? Ayon sa binabasa mo, hindi naman ako agree dyan. Bahala na siya kung ano pinag-aagrihan niya. O kung nag-agree ka dyan, problema nyo ng dalawa yon. Next question. Objection. Okay, ano yung objection? Ang tanong ko, yung salitang tunay na Diyos, exclusive ba sa Ama o kay Kristo? Ang sagot niya, wala akong pakialam dyan. Wala sa choices yun. Counter Di rin, objection, moderator. diba? Okay, counter, sige. Counter objection, moderator. Dinadagdagan niya po yung sinabi ko. Wala ako sinabing wala akong pakialam dyan. Ang sabi ko kako ay opinion niya yan at hindi ko sinasang-ayunan. Ngayon kung i-replay natin yung video, makikita natin sino nagsisinungaling. Okay, ito yung ruling po. Mayroon kasi siyang categorical question, Brother Johan. Nangangailangan na sagutin muna yung categorical bago ka magpaliwanag. Pakiulit po nung tanong, Kuya Mami Shisho, yung categorical, tsaka sasagutin ni Brother Johan. Ang tanong ko, batay sa mga nag-aral ng Biblia, hindi sa TikToker, yung salitang tunay na Diyos, exclusive ba sa Ama o exclusive kay Kristo?
Sagot ko dyan, none of the above, sapagkat uulitin ko nga hindi ko inaagrihan ang sinasabi dyan or nasusulat. Next question, kapatid. Ito, next. Kung hindi ka agree sa Greek scholar, ayon naman dito sa paring Katoliko, ang Diyos tumutukoy sa Father o sa Son? Again, none of the above, sapagkat hindi ko po pinag-aagrihan yan. Next question, kapatid. Moderator, ako ba yung mahina Bakit ang signal? Diyos na tunay nang sabihin ni Kristong ikaw? Objection, moderator. Hello. Moderator's time muna, moderator's time. Kuya Mami Shisho, pakiayos muna ng signal kasi medyo napuputol yung yung mga naunang salita mo, kuya. Pakiayos po muna ng signal. Tapos pakiulit ng tanong. Hello, okay na. Ayun, okay ka na, bro. Nang ipakilala ni Kristo ang tunay na Diyos, batay sa 1:17:1, sino kausap niya? Ang Ama o ang sarili niya? Ganito sagot, kausap niya yung Ama, sapagkat tunay na Diyos yung Ama at tunay na Diyos din naman si Kristo. Ngayon, si Kristo ay nagkatawang tao. Bakit ako ginawa ni Kristo yon? Upang ipakita sa mga tao paano ang tamang pananampalataya. Kaya, kinakausap niya yung Ama sa taas. Alangan naman kausapin niya sarili niya. Time. O ang sabi mo, nang sabihin ni Kristong ikaw ang iisang Diyos na tunay, yun ang Ama. Sa makatwid, hindi patungkol sa sarili niya, yung iisang Diyos na tunay, yes or no? Yes, sapagkat yan nagkatawang tao si Kristo. Ngayon, nung nagkatawang tao siya, batay sa Pilipos 2, sa 1:7, hindi niya pinapantay ang kanyang sarili. Klaro naman sa talata na kanya itong hinubad, yun yung nasusulat. Hindi niya nararapat panangnan ang makipantay sa Diyos. Next question. Sino yung sinabi mo na hindi siya yung tunay na Diyos dahil siya'y nagkatawang tao? Objection, Kristo o moderator. Pablo? Ay, kala ko tapos, sorry. O, paulit ng tanong, kapatid. Kala ko tapos na eh. Ang tanong ko, sino yung sinabi mong hindi tunay na Diyos kasi nagkatawang tao sa 1:17:1-3? Si Kristo o si Pablo? Objection, moderator. Sige, anong objection? Ayan, wala po akong sinagot na hindi tunay na Diyos. At kahit lahat ng tagapakinig, wala po akong binabanggit. At pwede po natin pakinggan ang recording mamaya na i-upload ni Viewrista sa YouTube. Next question. Kapag naipakita ko mamaya na nang tinanong kita, sino ang hindi tunay na Diyos? At sinabi mo'y si Kristo, tatanggapin mong talo ka na dun sa paksa. Challenge ba yan? Objection, moderator. Objection. Challenge. Yes. Tatanong ko sana sa kapatid nating katunggali ko sa debate. Challenge ba yan? Challenge yan, papakita ko mamaya. Mamaya. Sige, Pagkatapos kapatid. na ng yata yan, kung hindi ako nagkakamali, baka pagkatapos na nag-debate. Okay, Tama sige. ba? Sige bro. Sasagot. Payag ako, Mami Shisho. Ha? Payag ako dyan sa hamon mong challenge na tinanong mo ako na si Kristo, sino yung hindi tunay na Diyos, at sumagot ako na si Kristo. Payag ako dyan. Dapat yan, hindi lang basta recording, kundi video yung i-upload mo, kapatid. Payag ako dyan. Payag na payag. Next question. Next question. Ulitin ko lang yung tinanong ko kanina. Ang sabi sa 1:17:3, ikaw ang iisang Diyos na tunay. Sino kausap? Ang Ama o Kristo? Usap dyan dahil si Kristo naman. Ay, sagutin nyo muna. Ang Ama.
Ayan, categorical kasi baka ma-foul na naman tayo. Pero, ang nagsasalita dyan ay si Kristo, na tunay rin na Diyos na binabanggit sa Pilipos 2:6 na kanyang hinubad at hindi nararapat pa ng na makipantay sa Diyos. Next question. Ang sabi mo, ang nagsasalita si Kristo, ang kausap ang Ama. Kaya ang tanong ko sa iyo, nang sabihing ikaw ang iisang Diyos na tunay, yun ba'y si Kristo o hindi si Kristo? Yan. None of the above, sapagat di ko sasagutin yan. Next question, kapatid. Minewave ko na yung oras ko. Okay, winave na po ni Brother Mami Shisho yung kanyang time. Brother Nagtatanong. Hanso, yung napagkasunduan, wala naman none of the above eh. Ay, wala ba sa rules? Wala. Kasi ang Ewan unang ko ba niya nag-none of kayo, the above kasi magkakaganyan? si Kuya Mami Shisho kasi unang nag-none of the above. Nag-assume ako na meron. Patay tayo dyan. So, Akala ko rin ngayon sa meron eh. pagtatanong, Hindi, tatanggalin okay na lang. natin Okay yan. lang naman sa akin. Okay lang? Wala din naman ako tutol. So, ano ba, pagkasunduan natin ngayon, tatanggalin ba natin sa sa huling Wala pagtatanong na. mamaya? Teka lang, bro Hanso. Malulugi si Mami Shisho. Bakit? Last na yan eh. Pagtanong niya after, conclusion na, malulugi siya dun. Kaya nga. Kaya nga kung mag-agree kayo. Gusto ko lang, pantay. Ayaw ko, bro. Okay. So, hindi natin tatanggalin yon. Okay. Pwede Okay na. na, okay na. Di ba conclusion na to, huli na? Sige. Ito dadako na tayo sa sa huling tindig ni Brother Mami Shisho. Ayan. Sige po, Kuya Mami Shisho, kapag ready ka na. Yan, maraming salamat po at hanggang ngayon ay nakikinig kayo. Kung napansin nyo, pag tinatanong natin siya, isinasagot niya pass. Bakit? Obvious naman eh. 'Di ba? Simple lang naman ang tanong, Kristo o hindi Kristo? Bakit pass? Alam na ng mga nanonood yan. Matalino naman ang audience, ano? Ano dapat nating mapansin? Nakadalawang tindig na siya. Pero, napatunayan niya ba na ang verbo ay si Kristo sa 1:11:14? Hindi. May binasa ba siyang talata na para sumuporta na yun ay si Kristo? Wala. Ano ang nasa paksa? Kristo ang tunay na Diyos. May nabasa ba siya na tunay na Diyos sa 1:11? Wala. May nabasa ba siyang si Kristo ang tunay na Diyos? Wala rin. Sa makatwid, kung ang pagbabatayan natin ay paksa, walang napatunayan itong kausap natin na si Mansa Musa. Ay, tama ba? Sorry, siya kasi nakalaki. Si Johan pala. Si Johan. Ngayon, tinanong ko siya kanina, sabi ko sa kanya, tanggap niya ba na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao sa unang Timoteo 2:5? Anong sabi niya? Si Kristo daw ay tunay na tao at tunay na Diyos. Pero tingnan natin, nasa Biblia ba yung sinabi niya na si Kristo ay tunay na Diyos doon sa unang Timoteo 2:5? Ito, ipakikita natin ng talata ng Biblia. Ang sabi rito, there is only one God, and there is only one way that people can reach God. That way is through Jesus Christ, who is also a man. Anong sabi sa talata? Si Jesucristo na isa ring tao. Meron bang nakalagay dyan na tunay na Diyos din? Hindi. Ang nakalagay dyan ay tunay na tao.
Ano pa na ang pagkakasalin dito sa isa pang alin ng Biblia? Himself human. Walang sinabi dyan na human and God. Indagan yung salita ng Diyos. Sabi sa Apokalipsis 22:18, sino mang magdagdag sa mga salita ng aklat ng hulang ito ay daragdagan ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sa makatwid, yung ginagawa ni Johan na nagdaragdag sa nakasulat sa Biblia ay ikapapahamak niya. Maliwanag ang nakalagay sa unang Timoteo 2:5, ang taong si Kristo Jesus. Hindi sinabing ang tao at Diyos na si Kristo Jesus. Ngayon alamin natin, meron kaya sinabi si Kristo na ako ang nagkatawang tao? Wala eh. Ano ang mababasa natin sa Panginoong Kristo? Makikita natin ang sinabi ni Kristo 40. Sabi rito ni Kristo, ngunit ngayon ay naghahanap kayo ng pagkakataon upang ako ay patayin. Ako ang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Sa makatwid, ang pagpapakilala ni Kristo sa kanyang sarili, ako ang tao. Hindi sinabing ako, bakit hindi sasabihin ni Kristo na siya ay nagkatawang tao? Kasi itinuro na din ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, yung naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao, yun ay katulad ng mga tagalikaw niya, mga pagano. Kung ang pag-uusapan naman ay sino ang tunay na Diyos? Kasi hindi naman si Kristo ang tunay na Diyos. Sabi niya mismo, siya ay tao. Sino ba ang ipinakilala ni Kristo na iisang tunay na Diyos? Ganitong sabi ni Kristo sa 1:17:3. Sabi niya rito, pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin ka ng iyong anak at ito ang buhay na walang hanggan. Ang maaka nila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Sino ang kaisa-isang tunay na Diyos na ipinakilala ni Kristo? Ang Ama. Pagka sinabing kaisa-isa, meron bang pangalawa pa? Wala na. Nang tanungin natin siya kanina, ilan daw yung tunay na Diyos niya? 2 daw. Yung verbo, pati yung kasama ng verbo. Yun ay hindi sang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Ano pa nagpapatotoo na hindi si Kristo ang tunay na Diyos? Ang sabi niya rito sa 1:14-28, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. The Father is greater and mightier than I am. Ano naman ang sabi ni Apostle Pablo sa ikalawang Korinto 11, unang Korinto 11:3? Sabi ni Pablo, God is supreme over Christ. Sa makatwid, hindi si Kristo ang tunay na Diyos. Kasi ang sabi sa Biblia, God is supreme over Christ. Ang Ama lamang ang iisang Diyos na tunay. Kaya nga sabi ni Kristo, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ano pa ang mga nagpapatotoo na hindi si Kristo ang tunay na Diyos? Kung magbabatay lang sa Biblia itong si Johan, hindi sa kwento-kwento. Kasi kanina pa puro kwento lang to eh. Hindi siya magkakaroon ng maling paniniwala na tunay na Diyos si Kristo. Bakit? Napakarami nilang pagkakaiba. Ano halimbawa? Sa awit 92, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay walang pasimula.
Anong sabi ni Kristo sa ah, anong sabi ni Kristo sa 1:8:42? Ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. 'Di ba? Magkapareho o magkaiba? Magkaiba. Ano pa katangian ng tunay na Diyos? Unang Timoteo 1:17 ang sabi, walang kamatayan. Si Kristo ba walang kamatayan? Meron. Sabi sa 1:19:30 at 33, nang makita nilang siya'y patay na, hindi na nila inubog ang kanyang mga hita. Ano pa? Ang sabi sa Isaiah 40:28, ang tunay na Diyos hindi nanlalata o napapagod man. Sa 1:4:6, anong sabi? Si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay. Ano pa ang katangian ng tunay na Diyos? Ang sabi sa Isaiah 42:8, ang tunay na Diyos walang kinikilalang ibang Diyos liban sa kanyang sarili. Si Kristo ba walang kinikilalang ibang Diyos? Meron. Ang sabi niya nga, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano pa katangian ng tunay na Diyos? Sa awit 121:3-4, ang Diyos hindi natutulog. Sa Mateo 8:24, si Kristo natulog. 'Di ba? Ano pa? Ang Diyos sa 1:4:24, espiritu, walang laman at mga buto. Samantalang si Kristo, anong sabi niya? Sa Lucas 24:39, ang espiritu walang laman at mga buto na mayroon ako. Oh, napakaraming pagkakaiba ng tunay na Diyos at ni Kristo. Kaya yung itinitindig niya sa 1:1:14, ang totoo, wala naman siyang itinindig Kasi lahat ng nasa paksa, wala daw Yan, dun sa time na. talata. At dyan po nagtatapos ang presentation ni Brother Mami Shisho. Ayan, huling presentation na niya yan. At huling pagtatanong na rin mula sa ating affirmative na si Johan ng RCC. Ayan, handa ka na bang magtanong, Brother Johan? Handa na kapatid. Ayan, handa ka na bang sumagot, Kuya Mami Shisho? Ready na po. Ayan, kapag nagsimula ka na magsalita, Brother Johan, magsisimula na rin ang iyong time. Sige po. Ayan, no? Salamat ulit sa pagbibigay ng 10 minutes na pagtatanong, no? Magandang hapon na pala sa lahat at salamat sa magandang latag ni Mami Sisyo. Ngayon, unang tanong, Mami Sisyo. Sino yung verbo sa John 1:14? Ang sagot ko ay wala. Bakit? Pagka sinabing sino, humihingi ka ng individual. Isang Objection mo, being. moderator. Yung verbo, salita yun. Literal na Objection, salita. moderator. Teka, sumasagot ako. Teka, may karapatan ako mag-object, bro. Nakalimutan mo yata. Moderator, paano ba to? Di ko naririnig yung buong sagot niya. Putol-putol. Okay po. Kuya Mami Shisho, pakiayos muna ng signal po. Namumula po kayo dito, Kuya. 1 bar lang yung nakikita ko po. Napuputol Kasi yung mahihirapan inyong sagot, ako sa Kuya next. Mami Shisho. Hirapan kasi ako eh. Ayusin niya muna signal niya. Wait lang, magpapalit ako ng cellphone. May data sa isa kong cellphone Baka mas malakas. Sige bro. Sige. Antayin Wait Okay muna lang ba? natin. Pause muna ng Okay lang, time. okay lang. Okay. Antayin Pause kita, bro. muna. Kay Kuya Shelby, ayan. Okay na ba? Kuya Mami Shisho? Hello, okay na po ba? Mas malakas yata data kaysa wifi Ayan, clear ka na, bro? Namumula. Wait lang, palakyan muna natin yung timer. Ayan. Okay? Okay, ulitin natin yung tanong, Okay, simula na yung pakiulit na lang yung tanong. Ulitin natin yung tanong. Sino yung verbo sa John 1:14? Ang sagot, walang individual na being. Bakit? Ang sabi ni Juan Trinidad na pari mo, ang verbo, kaisipan ng Diyos. Yun bang kaisipan, pwede mong tanungin kung sino? Hindi naman being yun. Yun ay word, kaisipan ng Diyos. Next question. Okay, next question, kapatid. Si Kristo ba ang tinutukoy dyan na katuparan sa John 1:14?
Ang katuparan ng verbo, si Kristo. Ang mismong verbo, hindi si Kristo. Bakit? Ang sabi ng pari mo, ang verbo, kaisipan ng Diyos. Ang literal na kahulugan ng verbo, salita, hindi Kristo. Next question. Sa makatwid, kapatid, ang sabi mo hindi si Kristo yung verbo. Sino yung sinasalita ng Diyos? Sino? Depende kung anong talata yung binabanggit mo. Next question na ba? Next question. Sabihin mo bro pagka Next tapos ka question. sumagot para alam ko. Oh. Ito, dito tayo magtatanong sa talata ng John 1:1. Sino itong berbo na sinasalita ng Diyos Ama? Ito ba'y si Kristo o si Pedro? Yung sinasalita ng Diyos patungkol kay Kristo. Pero hindi mismong si Kristo ang salita. Bakit? Ang salita, hindi naman being yan. Ang sabi ng pari mo, yan ay kaisipan ng Diyos. Sabi pa ng pari mo, ang tunay na Diyos, yun ang Ama, hindi si Kristo. Next question. Kung hindi si Kristo ang berbo sa John 1:1 at John 1:14, sino ang naging laman, tumahan sa gitna natin, napuspos ng biyaya at katotohanan at tinawag na salita ng Diyos? Sino yan? Ito sagot, yung naging laman, hindi being yan. Ang naging laman, yung verbo. Yung laman, yun ang Kristo. Magkaiba yun. Magkaiba yung laman dun sa naging laman. Next question. Ang sabi mo, hindi si Kristo yung salita. Ito tanong ko sa'yo, sino naman yung tinatawag na salita ng Diyos? Sino yon? So, batay sa Biblia, ang kanyang pangalan ni Jesus, tinatawag na ang verbo ng Diyos. Pero hindi sinabing siya mismo ang verbo ng Diyos. Yun mang mga propeta, limbawa si Daniel, ang Diyos ay hukom. Ibig bang sabihin siya yung Diyos? Hindi. Diba yun nga ang katunayan na hindi siya yung Diyos, siya ang pinatutungkulan ng salita. Okay, next question kapatid. Ang sabi mo ay hindi Diyos si Kristo. Mali ba o tama itong nasusulat sa Kolosas 1:15 na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng nilalang? Mali ba ito o tama? Tama yan. Pinatutunayan nga niya na hindi Diyos si Kristo. Bakit? Ang sabi, siya ang larawan ng Diyos. Si Kristo ba yung Diyos? Hindi. Siya yung larawan ng Diyos. At pinatunayan din sa talatang yan, panganay sa nilalang. Ang Diyos lumalang, hindi nilalang. Next question. Next question ko sa iyo kapatid. Ano naman sa Greek yung imahe o larawan? Anong translation yan sa Greek? Ang imahe sa Greek ay icon. At si Kristo ay nasa larawan ng Diyos. Hindi siya yung Diyos na may larawan. Yun nga katunayang hindi si Kristo ang tunay na Diyos . Sabi ng pari mo, yung salitang Hotheos ay patungkol lamang sa Ama and was never referred to Christ. Next question. Question kapatid. Ang sabi mo ay icon. Ano ang kahulugan ng icon sa salitang Tagalog? Meaning ang hinahanap ko, hindi translation. Ang icon ay tumutukoy sa imahe. Ano ibig sabihin nun? Yun yung nakikita. Bakit nakikita kay Kristo ang larawan ng Diyos? Sapagat ang sabi sa Gawa 2:22, ang Diyos gumawa ng mga himala sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos nakikita sa ginawa niya. Next question. Sa Pilipos 2:6, binanggit doon na siya ay nagpakababa. Hindi niya hindi nararapat na panangnan ang makipantay sa Diyos. Ito tanong ko sa iyo, Mami Sisyo. Paano siya makikipantay sa Diyos
kung siya ay alipin na sa simula pa lang? Ito ang sagot ko. Maling tanong, bakit? Ang sabi nga, hindi nakipantay. Tapos ang tanong mo sa akin, paano nakipantay? Binabago mo yung nasa talata. Ang sabi ng Biblia, sino mang magdagdag, daragdagan ng salot. Sino mang mag-alis, aalisin ng bahagi sa bayang banal. Kabahan ka naman dyan. Next question, yung kapatid, dinagdagan ko daw. Basahin ko muna yung Pilipos 2:6. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Dito sa talata na to, binabanggit ba ang salitang pagkapantay o Yung hindi? salitang pagkapantay binabanggit. Pero bago ang salitang pagkapantay, anong sabi? Hindi. Sa makatwid, hindi nakipantay. Ikaw lang ipinapantay mo si Kristo sa Diyos eh. Si Kristo nga sabi sa Biblia, hindi nakipantay. Kabahan ka naman, dinadaig mo pa si Kristo. Next question. Next question, no, kahit may konting add-on at side comment. Next question, kapatid. Ang salita bang ay hindi niya inaring isang bagay? Kaya mo ba itong gamitin kung kayo ay hindi magkapantay na sa simula pa lang? Kaya. Kaya ko ring sabihin, hindi ako nakikipantay sa Diyos. Hindi naman talaga eh. Ang nakikipantay sa Diyos, yung nagpapatawag na Ama. Yung nagpapatawag na Father. Ako hindi ako nakikipantay sa Diyos. Hindi ibig sabihin, dati akong kapantay ng Diyos. Next question. Ngayon ang sabi mo ay pwede. Pupunta tayo sa Pilipos 2:7. Ito ang nasusulat. Kundi hinubad niya ang kanyang sarili at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ito ang tanong. Kung siya ay tao na sa simula pa lang, bakit niya kailangan mag-anyong alipin? Ito sagot, hindi ibig sabihin na nag-anyong tao ay hindi na tao. Kasi nasa talata rin, nasaan yung Diyos. Di tanggapin mo rin, hindi rin Diyos si Kristo kasi nasaan yung Diyos lang. Diba? Hindi Diyos, hindi tao. Ano ngayon si Kristo para sa iyo? Ba't sinabing nag-anyong alipin? Dahil siya isinugo sa anyo ng taong makasalanan. Okay, Next question. kapatid. Kung hindi Diyos si Kristo, ano ang hinubad niya dito sa Pilipos 2:7? Ang sabi diyan, hinubad niya yung kaniyang pagkapantay sa Diyos. Ano yung tinutukoy na pagkapantay sa Diyos? Ang sabi diyan ay yung kaniyang isipan, hindi niya inaring kapantay siya ng Diyos. Bakit? Si Kristo, tinubos niya yung kasalanan ng ililigtas niya bagaman wala siyang kasalanan. Next question. Okay, next question. Ang sabi mo ay hinubad niya ang kanyang kaisipan. Ito tanong ko sa iyo, kapatid na Mami Sisyo. Meron bang Kristo, ang iglesia ni Kristo, na hindi nag-iisip? Kasi hinubad niya eh. Mali. Ang tinutukoy dyan na kaisipan, ang sabi, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Ano yung kaisipan ni Kristo? Ang sabi niya, hindi siya nakipantay sa Diyos. Kaya nga hindi si Kristo ang Diyos eh. Papaano siya makikipantay sa Diyos kung siya pala ang Diyos? Diba? Next question. Next question, may last pa yan. Okay, last question para sa kapatid natin. Balik tayo sa Pilipos 6:7. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos? Ayun na po. Nasaan, Inabutan na. anong anyo? Teka lang, nakapagsalita pa ako. Kailangan tapusin yung tanong eh. Buti Sige, sana sige, hindi ako nakapagsalita. Okay, sorry moderator. Balikan natin yung Pilipos 2:7. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos? Ano ang nasusulat? Nasaan yung tao o nasaan yung Diyos? Nakasulat sa 6, nasaan yung Diyos. Pero nakasulat din na nasaan yung tao. Kaya tanggapin mo, kung tututulan mong hindi tao si Kristo, edi hindi rin siya Diyos kasi nasaan nyo. Okay. Moderator, ubos na po ang time. Okay, at dyan po nagtatapos ang cross-examination. Dadako na tayo sa 5 minutes conclusion.
Ang magsisimula po ng 5 minutes conclusion ay si Brother Mami Shisho. Brother Mami Shisho, 5 minutes. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Ano po? Kung napansin nyo, hindi niya na mapatunayan na tunay na Diyos na nagkatawang tao si Kristo sa 1:11:14. Na yun pa naman yung paksa namin. Katunayan, pumupunta na siya ng Filipos. Alam na ng audience yan, di ba? Bakit? Wala naman talagang mababasa sa 1:11:14 na si Kristo ang tunay na Diyos. Mano pa, ano ang inamin ng kanyang pare na ang sabi niya ay opinion lang daw ng pare yun. Ang sabi ng pare niya, yun daw salitang Hotheos o ang Diyos ay para lamang sa Ama. Hindi niya ito ginamit kailanman para sa anak. Kaya ewan ko kung mas tama ka sa pare mo. Yung binasa ko ay theologian yun eh. Ikaw naman ay TikToker lang. Kanina, naglatag din tayo ng mga pahayag ni Kristo. Ang Ama ang iisang Diyos na tunay. Ang Ama ay lalong dakila kaysa Kanya. Sabi rin ni Pablo, God is supreme over Christ. Inilatag din natin yung mga pagkakaiba ng Diyos at ni Kristo. Ang Diyos walang pasimula, si Kristo meron. Ang Diyos hindi namamatay, si Kristo namatay. Ang Diyos walang dinidyos, si Kristo dumidyos sa Diyos. Ang Diyos hindi natutulog, si Kristo natulog. Pero meron ba siyang natutulan sa napakaraming talatang inilatag natin? Wala. 'Di ba? Kaya sa paksang patutunayan niya na si Kristo ang tunay na Diyos na nagkatawang tao, wala siyang napatunayan. Walang Kristo, walang tunay na Diyos, mali pa yung salin na nagkatawang tao. Sino ba paniniwalaan nyo? Si Johan na nagsasabing si Kristo ang tunay na Diyos? O si Kristo mismo na ang sabi niya, ang Ama, ang iisang tunay na Diyos? Si Kristo mismo na nagsabi na ako ang taong nagsaysay sa inyo ng katotohanan. Ano ba sinasabi ng Panginoong Diyos sa Oseas 11:9? Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Kaya kung Diyos si Kristo, bakit niya sasabihin ako'y tao? Samantalang ang tunay na Diyos, anong sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. Ano pa sabi ng Diyos sa Ezekiel 28:2? Ikaw ay tao, hindi Diyos. Kaya dahil sinabi ni Kristo na siya'y tao, hindi siya ang tunay na Diyos. Ngayon, ano ba ang kahulugan nung si Kristo ay nagkatawang tao? Batay sa Mateo 1:18, si Kristo ay ipinagdalang tao. Bagaman mali yung salin na nagkatawang tao. Sapagkat sa King James Version ang nakalagay ay made flesh. At yun ang mas accurate pagka ibinatay natin sa Greek. Ibig sabihin, ang Diyos ginawa niyang laman. Yung salita, ang katuparan ay si Kristo. Ayun ang nga katunayan na hindi si Kristo ang Diyos eh. Mayroong Diyos na gumawa kay Kristo, di ba? Samantalang ang Diyos hindi naman nilalang. Ang sabi sa awit 102:3, ang Diyos ang may lalang sa tao. Ang Diyos ay eternal, ang sabi sa awit 92. Ang sabi sa bilang 23:19, ang Diyos hindi anak, hindi ipinanganganak. Si Kristo, kailan ba naging laman yung salita na ang katuparan ay Kristo? Sabi sa Galatia 4:4, nang ipanganak siya ng isang babae. Sa makatwid si Kristo ipinanganak, samantalang ang tunay na Diyos hindi ipinapanganak. Sa buong buhay ni Kristo hindi siya naging Diyos. Mula sa hula, Isaiah 53:3 ang sabi, siya'y tao. Nang siya'y ipinagdadalang tao na, sabi sa Mateo 1:18, tao pa rin siya. Nang tumutupad na ng ministeryo 1:8:40, sabi ni Kristo, ako'y tao. Nang siya ay pakuan na sa krus, nakabayubay na doon sa krus. Anong sabi nung mga nakakita sa kanya? Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Nang si Kristo'y nasa langit na, anong sabi sa awit 80:17? Tao nakaupo sa kanan ng Diyos. Pagbabalik ni Kristo, gawa 17:31,
Ang sabi, sa pamamagitan ng tao na kanyang itinalaga. Sa makatwid, bago pa isilang, ng pakuan, ng mamatay, ng nasa langit na, hanggang sa pagbabalik niya, tao ang Panginoong Jesucristo. At dyan po natatapos ang conclusion ng ating negative side. Dadako na tayo sa conclusion ng affirmative side na si Brother Johan. 5 minutes, Brother Johan. Yan, salamat butihing moderator at hindi ikaw bias. Ayan, paano po ng time ko? Baka masabihan tayong nandadaya. Pa-play po ng timer yan. Salamat, no? So magandang hapon ulit mga kapatid nating tunay na Kristiyano. Sagutin natin yung kanyang mga paratang daw kuno. Nahiwala daw akong naribat. Unang-una sa lahat, wala siyang naibigay na kahit anong salin na ang sinasabi ay nagkatawang tao yung sinasalita. Wala ka ako siya kahit sa Greek na nabasa. At kahit yung Greek na ginawang laman ay hindi rin nasusulat doon sa kanyang binabasa sa makatuwid. Anong ginawa ni Mami Shisho? Nagdaragdag sa talata. Ayan po yung tunay. Si Felix Manalo ba anong ginamit na translation? Aba kapatid, wala naman siya sinabing mali yung translation ng Tagalog. Tagalog pa nga ginamit eh. Ano sabi niya? Ho! Sino daw yung ho? Si Manalo. Juan! Sino daw yung nagsabing Juan? Si Manalo. Sino yung laman? Si Juan. Ngayon, punta tayo sa berbo. Ayaw nilang tanggapin. Ayaw nila, pinaikot-ikot pa. Hindi daw si Kristo yung berbo. Hindi daw kasi hindi nabanggit yung pangalang Kristo doon. Pero nang ating tanungin ng kapatid, sino ang kinatuparan? Ang sabi naman ng kapatid nating aminado, si Kristo. Walang pag-aalinlangan niyang inadmit na si Kristo yung berbo. Paano ka kung napatunayan natin? Ano sabi sa talata sa Kolosas? Hindi ko memoryado ang Kolosas ba yun eh. Basta ganito yung talata. Ang sabi, ang pangalan ni Jesus ay tinatawag na salita ng Diyos. Sino yung salita ng Diyos? Si Jesus. Sa Pilipos 2:7, di ko rin napatunayan na tunay na Diyos si Kristo. Doon sa Pilipos 2:6, nang tinanong ko siya kung si Kristo ba, ano ang anyo? Nasaan yung tao ba nakasulat sa Pilipos 2:6 o nasaan yung Diyos? Ano sagot niya kapatid? Nasaan yung Diyos? Ang buti nating karibal ay mabait naman at tahasang umaamin talaga agad. sorry napatawa ko dun. Tahasang umaamin agad yung ating karibal sa debate. Ako ba, may inamin ba ako na si Kristo ay hindi tunay na Diyos? Wala po akong ina-admit sa makatuwid. Pagka po sa tamang debate, pagka sa professional debate, isang beses ka lang mag-a-agree sa tinanong, ay otomatikong talo ka na. Yan po ang professional debate. Pero sa mga tuwid ay wala naman tayo sa professional debate. Tanggapin natin yung pag-amin ni kapatid Mami Shisho na ano daw anyo ni Kristo sa Filipos 2:6? Nasaan yung Diyos? Sinabi ba doon na nag-anyong alipin? Hindi. Wala pong binabanggit sa Filipos 2:7 na si Kristo ay nasaan yung alipin din, wala. Bagamat sa bagkos ang binabanggit doon ay nag-anyong alipin. Ibig sabihin, kung pupunta tayo sa mga wakwak, sa mga aswang, yung tao na aswang, nagpapalit yun ng anyo, nagiging aswang. Ganun yung pagpapalit ng anyo eh. Si Kristo ba? Sinabing, nasaan yung tao sa Pilipos 2:7? Hindi. Nag-anyong alipin. Ibig sabihin lang ay hindi talaga siya literal na alipin. Pero sa Pilipos 2:6, anong sabi? Nasaan yung Diyos? Pagka sinabing nasaan yung Diyos, ay talagang Diyos. Yung aso, anong anyo nun? Nasaan yung aso? Hindi ba aso yon?
Aso yun. Kasi nasaan yung aso eh. Yun. Ganun po ang paliwanag sa Pilipos 2:6 na tahasang inamin ng ating kapatid, no? So yung paratang niya daw na wala daw ako nasagot ay marami po akong na-refute sa kanyang mga talata na hindi niya napatunayan at hindi niya natindigan na hindi tunay na Diyos si Kristo. Sapagkat wala siyang nababasa, kapatid. Wala siyang nabasang talata na binanggit na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Ano lagi binabanggit? Si Kristo ay tao. Dahil daw tao, talo daw ako. Agree naman ako na si Kristo ay tao din. Yan, salamat. At dyan po nagtatapos ang debate sa hapong ito. Ayan. So bago tayo magwakas ay bigyan muna natin ng tig-isang minuto na pasasalamat ang both sides. Mauunang magpasalamat ang ating affirmative. 1 minuto. Ayan, no, salamat pala sa sa ating host sa pag sa maayos na na live, sa ating moderator na kahit ito ay ating kalaban sa pananampalataya talaga namang hindi nagpakita ng pagkabayas. Kaya salamat kapatid, no? At sa ating timer din na talagang hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan sa buong debate. Tsaka sa kalaban natin ngayon, salamat Mami Shiso sa pag-amin yan. Thank you. Kuya Mami Shisho, 1 minuto pagpapasalamat. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Salamat sa host, sa moderator, sa timer. Salamat din sa kadebate natin na humirit pa sa pagpapasalamat. Ewan ko, siguro hindi pa napatunayan kanina. Ayun lang. Okay, at tapos na po ang debating ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano nang kasunod? Ang aking Kaya lang, point of order muna, moderator, no? Inaantay ko. Kailan mo ba, Mami Shiso? Kasi wala tayong declaration sino panalo dito eh. Yung declaration natin, sino panalo, sino talo, kailan mo ipapakita yung recording na sumagot ako dun sa tanong mo na tinanong mo ako na si Kristo ay hindi tunay na Diyos at tinanong mo ako na sino Okay yung na hindi yan, tunay tapos na na Diyos? yung Teka lang muna. May challenge yung Naghanap tao ka pa eh. ng tabla? May challenge yung Tapos tao ng yung debate. tabla. Anong tabla?